Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, may kasabihan. Ang tunay na pag-ibig ay nasusukat hindi sa ginhawa, kundi sa kung ano ang kaya mong tiisin. Ngayon ginugunita natin ang kapistahan ni Santa Agata, isang dalaga na hindi nagpatalo sa takot. Bata pa lang siya, marami siyang pwedeng piliin. Yaman, seguridad, isang komportableng buhay. Pero isang kanyang palaging pinili, ang maging tapat kay Kristo. Sa mundo, madalas nagtuturo sa atin, piliin natin ang madali at iwasan natin ang hirap. Pero pinapaalala sa atin ni Santa Agata na ang kabanalan ay hindi tungkol sa pagiging komportable lang, kundi sa pagiging matatag, sa pag-ibig at pagmamahal sa Diyos. Kaya sa banal na misang ito, tingin natin sa pamamagitan ng kanyang panalangin. Kapag tayo'y dumadaan sa pagsubok, huwag tayong umurong. Kapag mahirap magpakabuti, huwag tayong sumuko. At kapag sinusubukan ng ating pananampalataya, piliin muna natin ang Diyos higit sa lahat. Tulad ni Santa Agata, naway magkaroon tayo ng pusong matapang, pananampalatayang hindi natitinag, at isang pag-ibig na handang magsakripisyo. Para po tayo ay makitang karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryo, tayo magpakumbaba, hilingin muli natin ang awa at pagpapatawad ng Diyos. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang dalag at martir na si Santa Agata ay manikluhod nawa sa iyo para kami iyong patawarin. Dahil siya ang iyong kinalulugdan kailanman. Bilang matatag na martir at matapat hanggang kamatayan. Sa aming Panginoong Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Nang sa pakiramdam ni David ay nalalapit na ang kanyang pagpanaw, sinabi niya kay Solomon, "Malapit na akong mamayapa. Magpakatatag ka at magpakalalaki. Tuparin mo ang iyong tungkulin sa Panginoong iyong Diyos at mamuhay ka ayon sa kanyang kalooban. Sundin mo ang kanyang mga utos, batas, atol at tuntunin ayon sa nasusulat sa kautusan ni Moises. Sa gayoy, pagtatagumpay ka sa lahat mong gawain at tutuparin ng Panginoon ang pangako niya sa akin. Kapag ang iyong mga anak ay inapo, ay nananatiling tapat
sa akin at sumunod sa akin ng buong puso't kaluluwa. Hindi mapapatid ang iyong lahi sa trono ng Israel. Namatay nga si Haring David, ay inilibing siya sa lungsod ni David. 40 taon siyang naghari, 7 sa Hebron at 33 sa Jerusalem. Naluklok si Solomon sa trono ni David at panatag ang kanyang paghahari. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos na makapangyarihan, Panginoon ka ng tanan. Diyos na makapangyarihan, Panginoon ka ng tanan. Karapat dapat kang purihin, magpakailanman, Panginoon. Ang Diyos ni Jacob na aming Ama. Diyos na makapangyarihan, Panginoon ka ng tanan. Sa iyo ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan at ang pagtatagumpay, pagkat iyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Diyos na makapangyarihan, Panginoon ka ng tanan. Sa iyo ang buong pamamahala at ikaw ang hari ng lahat. Sa iyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan. Diyos na makapangyarihan, Panginoon ka ng tanan. Taglay mo ang kapangyarihan at kadakilahan, at ikaw ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Diyos na makapangyarihan, Panginoon ka ng tanan. Alleluia, 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 alleluia. Ang Diyos ay maghahari na talikdan ng tanang sala, manalig sa balita niya. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, tinawag ni Jesus ang 12 at sinugo 12. Binigyan niya sila ng kapangyarihang magpalayas sa masasamang espiritu at pinagbilinan. Sa inyong paglalakbay, huwag kayong magdala ng anuman, maliban sa tungkod, ni pagkain, balutan, salapi sa inyong lukbutan o bihisan. Ay huwag kayong magdala. Ngunit magsuot kayo ng panyapak. Sinabi rin niya sa kanila, at sa alingmang tahanang inyong tuluyan, manatili kayo roon hanggang sa pag-alis ninyo sa bayang yun. Kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang dako, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok ng inyong mga paa, bilang babala sa mga taga roon. Kaya't humayo ang 12 at nangaral sa mga tao na pagsisihan nila at talikdan ang kanilang mga kasalanan. Pinalayas nila ang maraming demonyo sa mga inalihan nito. Pinahiran nila ng langis at pinagaling ang maraming may sakit. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Magandang araw po, Father. Narinig po natin ng mabuting balita ngayon that Jesus instructed His disciples to take nothing for the journey but a walking stick, but to wear sandals. But Jesus specifically instructed no food, no sack, no money in their belts.
Parang ang hirap po, no, ng bili ng ating Panginoong Jesucristo. Walang pagkain, walang pera, walang extra bag. Paano kaya tayo mabubuhay kung susundan natin itong turo ng Panginoon? Pero alam niyo po kapatid, kahit na pinapaalis tayo na walang dala ni Jesus, sa ating paglalakbay, pinapadala naman niya ang kanyang salita. At ano ang sabi ni Jesus sa demonyo nung siya'y tinutokso tungkol sa mga banal na salita na galing sa Diyos? It is not by bread alone that man lives, but by every word that comes from the mouth of God. At saka, hindi naman tayo pinapaalis ni Jesus na kulang. Pinapaalis niya tayo na dapat marunong tayong magtiwala sa Kanya. Because sometimes, the less you carry, the more you depend on God. Amen? And God is all we need. God is more than enough. Because our God is our life and our salvation. Amen? May nabasa po akong isang balita tungkol po sa isang bilyonaryo, isang mayaman na tao nakatira po sa Australia. Nagbayad daw po siya ng $2 million kay Katy Perry para lang po kumanta dun sa birthday niya. Hindi ko po alam kung kilala niyo si Katy Perry, yung pong sikat na American pop singer. At alam niyo po ba kung magkano yung $2 million sa pera natin in peso? Compute niyo po, lalabas halos 116 million pesos. Nagbayad yung mayaman ng 116 million pesos para lang mag-perform itong artist ng isang oras para sa mga 200 na bisita niya. Grabe po, no? Pero ang tanong, bakit niya ginawa yun? Simple lang. Kasi kaya niya. Kasi gusto niya. Kasi may pera siya. Amen? Pero mga kapatid, ito po ang panganib kapag sobrang yaman ka na. Kapag nasa iyo na ang lahat, minsan wala nang espesyal. Halimbawa, nakakita ka ng isang sentimo habang naglalakad ka sa daan. Pupulutin mo ba? Papansinin mo ba? Aminin niyo po, di ba? Hindi na. Lalampasan mo lang. Hindi dahil wala nang halaga yung sentimo, o hindi dahil mababa na ang tingin mo dito. Amen? Ngayon, imagine niyo po, bilyonaryo ka. Sana, di po ba? Sana magdilang anghel po ako, di po ba? But imagine, napakarami mong pera, napakarami mong kayamanan. At pagkatapos, sasabihan ka, ninakawan ka ng 1,000 pesos. Malulungkot ka pa ba? Hindi. Bakit? Hindi dahil maliit yung pera, kundi dahil nasanay ka na sa marami. Sasabihin mo, okay lang, marami pa naman akong pera. Di po ba? Ganito rin sa buhay. Naalala niyo po, kayong mga nakasakay na sa eroplano. Yung first time mo na sumakay ka sa eroplano, ano yung karanasan niyo? Di ba? Hindi ka mapakali. Excited ka. Nagse-selfie ka pa nga. Pinipicture mo pa nga yung inyong pag-take off. Pero kapag madalas ka nang bumabiyahe, normal na lang. Wala na lang sa iyo. Hindi ka na nasasabik. Misa nga, napapagod ka. Nangangawit ka na sa pagsakay sa eroplano. Di po ba? Naalala nyo din po yung iba sa inyo nung nakabili kayo, first car nyo, unang sasakyan nyo. Ano yung karanasan nyo? Sobrang saya mo, para ka nasa langit. Ang sarap nung amoy nung bagong sasakyan. Di po ba? Araw-araw, pinupunasan mo, pinapakarwash mo, pinapalinis mo, nilalagyan mo ng pabango. Yung iba pa nga, binigyan nila ng pangalan, yung kanilang sasakyan. Anong tawag nila? My baby. Mahal na mahal ko to. Pero ngayon, kumusta na? Nung nagtagal na yung iyong sasakyan, okay lang na nadudumihan, iniiwan mo para maulanan. Ordinaryo na lang kasi. O naalala niyo po yung iba sa inyo, nung nagkaroon sila ng unang magandang cellphone, iPhone.
Alala niyo po, ano yung karanasan niyo? Ano yung feeling niyo? Diba? Ingat na ingat ka. Bumili ka ng case, pina-tempered glass mo. Ayaw mong hinahawakan ng iba. Palagi mong pinupunasan. Pero ngayon, kumusta na yung cellphone mo? Ano na yung itsura? Malinis pa ba? Minsan tinatapon-tapon mo na lang sa kama, hindi mo na pinapansin. Hindi dahil nagbago yung cellphone. Ano yung nagbago? Nagbago na yung pusong nasanay na. Amen? Mga kapatid, marami po kasing naniniwala minsan sa buhay na ang pera daw ang solusyon sa kanilang mga problema. Meron din naniniwala na kapag may pera na sila, magiging masaya na sila. Di po ba? Pero napansin niyo po ba, kapag nakuha mo na yung gusto mo, kapag may pera ka na, sandali lang ang saya. Tapos, hahanap ka na naman ng bago. Why? Because money cannot buy comfort. Money cannot sustain wonder. Possessions cannot give meaning to your soul. Minsan dahil sa pera, ginagawa kang manhid. Wala nang maramdaman yung puso mo. Walang kapayapaan ang kaluluwa mo. Di po ba? Ang malungkot na kwento, dahil sa pagnanais natin sa pera, ginagamit natin ang mga tao at minamahal natin ang kayamanan. Pero baliktad, di po ba? Ang tama, dapat mahalin mo ang tao at gamitin mo ang kayamanan. Kaya ganito po ang habili ng ating Panginoong Hesukristo. Take nothing for the journey. Hindi dahil gusto niyang maghirap tayo, pero alam kasi ng Panginoon ang panganib ng pagkapit sa pera at kayamanan. Many times, our possessions possess us. Yung hinahawakan mo, hinahawakan din ang iyong puso at kaluluwa. Dahil sa iyong pagnanais sa pera at kayamanan, sinasakal ka niyan. Di po ba? Alam ng Panginoon, dahil sa pagnanais natin sa pera at kayamanan, ginagawa tayong manhid at nakakalimutan natin ang ating pagkatao. Ayaw ng Panginoon na magtiwala lang tayo sa pera, sa gamit o kayamanan. Ang gusto ni Jesus ay marunong sana tayong sumandal sa Diyos. Because when you have less in your life, you notice more. You see more. You appreciate more. And you trust more. Amen? Dahil sa totoo lang po, hindi lang naman pera ang nagpapasaya sa atin. Money can give you temporary happiness, but not eternal joy. Money can make you smile, but it cannot give you a more fulfilled life. May kaibigan po ako, isang abogado, lumapit po siya sa akin, humihingi ng payo. Sabi niya, hindi na daw po siya masaya sa kanyang trabaho. Kahit na malaki po yung pasahod, yung sweldo niya doon sa kanyang trabaho. Pero hindi siya nakakakita ng fulfillment, ng tuwa. Feeling niya para siyang makina, automatic na lang yung kanyang ginagawa. At nararamdaman daw po niya na parang meron pa siya dapat pwedeng magawa. Higit doon sa kanyang ginagawa sa kanyang trabaho. Hati po yung kanyang puso. Kasi sa isang banda, kailangan naman niya mag-provide para sa kanyang pamilya. Kailangan ng tuition fee ng mga bata, kailangan ng pambayad ng kuryente, ng internet, kailangan nila ng pera para sa kanila mga pangangailangan araw-araw. Pero sa isang banda, gusto daw niyang maging masaya. Gusto daw niya makaranas ng kapayapaan yung kanyang kaluluwa. At ang tanong niya sa akin, ano ba dapat ang kailangan niyang gawin? Ang sabi ko po, unahin mong gawin ang gusto ng Diyos. It is not a question of what you want, but it is a question of what God wants. Because Jesus said, seek first the kingdom of God, and everything will be given to you besides. Wala naman naghihirap sa pagsunod sa kagustuhan ng Diyos.
Amen? At pangalawa, sabi ko po sa kanya, alam mo, masyadong maiksi ang buhay para lang gawin mo yung mga bagay na ayaw mo. Ano pong mararamdaman niyo kung uutusan ka na tumayo sa isang square, pero babayaran ka ng 1,000,000 buwan-buwan? Gagawin niyo po? Of course! Pero kung sasabihin sa'yo, natatayo ka doon for 20 years, papayag po ba kayo? Of course not. Dahil meron pang iba na mas mahalaga kesa sa pera. Amen? Minsan, hindi natin kailangan makulong para tayo'y maging mga preso. Dahil marami sa atin nasa kulungan na. Marami kasi sa atin ginagawa yung mga bagay na ayaw naman talaga natin para lang sa pera. Amen? Pero ang tao magiging malaya kung ginagawa lang niya ang kagustuhan ng Diyos. Remember, my dear friends, that the happiest people are not those who have much, but they are those who make most with what they have. The happiest people are not those who have everything in life, but they are those who are grateful for everything. And the happiest people are not those who have more, but they are those who need less. Mga kapatid, huwag kayong matatakot na mawalan ng pera. Baka tayo minsan pinapadaan ng Diyos sa kawalan, sa kakulangan, hindi para tayo'y parusahan, o hindi para tayo ay turuan na magtiwala sa Kanya. Pinapadaan ka ng Diyos sa kahirapan dahil gusto niya na manatili kang nakakapit sa Kanya. Pinapadaan ka ng Diyos sa kawalan kasi gusto niya na punuin niya ang iyong puso sa Kanyang grasya, sa Kanyang biyaya, sa Kanyang pagpapala. Money is not the only blessing that God can give you. Amen? But dependence of God, that keeps our soul alive. Kaya tandaan niyo po ito, mga kapatid. Hindi lahat ng meron ay may biyaya. At hindi naman lahat ng may kulang ay nabubuhay sa kamalasan. Minsan ang kakulangan ay paraan talaga ng Diyos para maranasan mo na siya ay sapat na. So travel light. Tayo'y naglalakbay. Hindi mo kailangan magdala ng napakarami. Dalhin mo lang ang Diyos sa iyong puso, sa iyong loob. Bitawan mo yung sobrang kapit mo sa pera, sa kontrol, sa seguridad. Dahil kapag ang Diyos ang dala mo, kahit wala kang dala, kumpleto ka na. Amen. Tumayo po tayo. Inaanyayahan po tayo ng Diyos, Ama, upang maging lingkod niya sa pagpapalaganap ng mabuting balita ng kaligtasan. Manalangin tayo para sa biyaya na ating maunawaan ang dignidad ng ating misyon at para sa kinakailangang lakas upang maisagawa ito. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang naglalakbay sa simbahan, naway higit na humikayat ng mga tao upang magbagong buhay sa pamamagitan ng pagiging saksi kay Jesucristo. Sa kanalitang salita at gawa, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga misyonero na nagpupunyagi sa ibang bansa, naway biyayahan ng Diyos ng mayamang ani, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga magulang, naway patuloy na magsumikap na ibahagi ang pananampalataya sa kanilang mga anak, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, sabihin natin, banggitin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Panginoong Diyos, nagtitiwala kami sa iyo, pinili mo kami sa pamagitan ni Kristo upang ipahayag ang pag-ibig ng iyong pinakita sa amin. Gawin mo kaming tapat
sa mensahe ng Ebanghelyo. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, at sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagpapahayag namin sa iyong kadakilaan, ngayong ginugunita namin ang dalagang si Santa Agata, ang kalugod-lugod niyang kagitingan sa pamumuhay, ay magindapatin nawang kalugdan mo sa aming mga alay, sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos inyong mga puso at diwa. Itanaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ang aming pasalamatan. Ngayon aming kagalakan na si Santa Agata ay parangalan. Siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay pahayag kahit siya'y mamamatay. Sapagkat minarapat mo ang kanyang matularan, ang iyong anak na naghain ng sariling buhay, tulad ng naganap sa iyong anak. Ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitasan, pinagpalang na paninito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitasan, Hosana sa kaitasan. Ama naming banal, ikaw ang bukalanta ng kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Nabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan, laganap sa bundaigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon ang aming Santo Papa, si Florentino aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kalibanagan. Kawan mo at pagindapatin kaming lahat, makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose, ang kanyang malwalhating esposo, kaisa ng mga apostol, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo, lalong-lalo na si Santa Agata, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 Amen. Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas, loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo,
Hiniling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharihan at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwang ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunggayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po, kapayapaan po sa inyong lahat. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo.
Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin ngayon sa banal na pakikinabang, matulungan nawa kami ng ulirang katapatan ni Santa Agata upang tanging ikaw ang aming mahalin. Habang inaako namin ang malasakit ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, mag-ingat po kayo kapag kayo ay masyadong nakakapit sa pera. Dahil sasakalin yan ang iyong puso, ang iyong kaluluwa. Do not allow your desire for money to possess you. Use money. Love people. Huwag niyo pong pagbabaliktarin ang dalawa. Sin is when we use people and when we love money and possessions. May iba pang biyaya kaysa sa pera. Kaya tayo'y tinuturuan ng Diyos, huwag magdala ng pera o ng kagamitan. Because the less that we have, the more we will trust the Lord. Amen? Amen. Hindi lang naman po pera ang nagpapasaya. Tayo ay nakakakita ng kahulugan kapag tayo'y nagpapasaya ng iba. Depressed yung mga sila lang ang masaya. Ang mga pinakamasayang tao ay yung mga nagtitiwala sa Diyos at yung ginagamit nila, inuubos nila ang buhay nila para mapasaya nila ang ibang tao. Kaya nga po si Santa Agata, hindi natakot na ibuwis niya ang kanyang buhay dahil masaya siya sa pagsasakripisyo niya, sa pag-aalay ng kanyang buhay para sa Diyos. Hopefully, money will not numb you. Sana huwag kang gawing manhid ng iyong pera at kayamanan. Ang hinahanap ng Diyos ay mga malalambot na puso. Ang isang malambot na puso ay mapagkumbaba, nagtitiwala sa Kanya. Dahil pag matigas na ang puso mo, dahil punong-puno na yan ang pagnanais para sa pera at kayamanan, hindi makakapasok ang ibang biyaya ng Diyos, kamukha ng pag-ibig, ng kapayapaan, at ng tuwa. Let this be our beautiful prayer today. Lord, make me content. Lord, allow me to trust in you. Lord, make me comfortable with nothing, with lacking, with poverty. Dahil Panginoon, ikaw lang ay higit pa sa sapat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. At kayo basbasa ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.